sang nakabibinging tunog ng bumibitak na bakal at nababasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Sinundan iyon ng isang malakas na pagsabog. Apoy. Iyon ang unang nakita ni Alena. Isang dambuhalang apoy na nilalamon ang sasakyan ng kanyang asawa. Ang sasakyang ilang minuto lang ang nakalipas ay nilisan nito habang may ngiti sa mga labi. "Babalik ako agad, mahal ko," ang huling sinabi ni Leandro sa kanya. "Leandro?" Isang sigaw na puno ng pagkasindak at sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Alena. Hindi niya ininda ang init habang tumatakbo palapit. Ang bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Ang tanging nasa isip niya ay ang lalaking nasa loob ng nagliliyab na impyernong iyon. Ngingi ng kanyang buhay. Ang kanyang lahat. Ang amoy ng antiseptiko at ang nakakabinging katahimikan ng ospital ang gumising sa diwa ni Alena. Nakaupo siya sa isang malamig na upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap, nanginginig. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Lumipas ang 1 oras. 2. 3. Ang tanging naririnig niya lang ay ang pabalik-balik na lakad ng kanyang biyenan, si Doña Elara Montefalco. Ang tunog ng takong ng mamahaling sapatos nito sa sahig ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. "Kung hindi ka sana dumating sa buhay ng anak ko," nagsalita si Doña Elara, ang boses ay malamig pa sa yelo. "Hindi sana mangyayari ito." Hindi sumagot si Alena. Anong sasabihin niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili sa isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? "Isa kang malas, Alena Reyes, isang sumpa." Napayuko na lamang si Alena, hinayaan ang buhok na takpan ang kanyang muka. Hinayaan ang mga salita ng matanda na bumaon sa kanyang puso na parang mga patalim. Naalala niya ang gabi kung kailan nag-propose si Leandro. Sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng isang puno ng akasya. Lumuhod ito, basang-basa, hawak ang isang maliit na kahon. "Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang buhay na walang problema, Alena," sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. "Pero ipinapangako ko, sa bawat unos, sa bawat pagsubok, ako ang magiging pader mo. Ipaglalaban kita kahit sa sarili kong ina. Pakasalan mo ako." Ang pangakong iyon ang pinanghahawakan niya. Ang pangakong iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas ngayon. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napahawak si Alena sa kanyang muka. Gulat at sakit ang gumuhit sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Doña Elara. "Huwag na huwag kang iiyak na parang ikaw ang biktima dito." Sigaw ng matanda, ang mga matay nag-aapoy sa galit. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Simula nang pakasalan ka ng anak ko, puro kamalasan na ang dala mo sa pamilyang ito." Hindi na napigilan ni Alena ang mga luha. Tumulo ang mga ito ng sunod-sunod, dala ang lahat ng takot at sakit na kanina pa niya kinikimkim. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor, ang muka ay seryoso at pagod. Agad na lumapit si Doña Elara. "Doktor! Ang anak ko! Kumusta siya?" Huminga ng malalim ang doktor. "Nasa critical na kondisyon si Mr. Montefalco. Nagtamo siya ng 3rd-degree burns sa malaking bahagi ng kanyang likod at braso. We managed to stabilize him, but..." "But what?" maring tanong ni Doña Elara. "Kailangan niya ng skin graft operation sa lalong madaling panahon. Ang problema, kailangan natin ng donor na may perpektong tissue compatibility. Sinubukan na namin ang mga kamag-anak na nandito, pero wala pong nag-match." Gumuho ang mundo ni Alena. "Walang nag-match?" Nanginginig na bulong ni Doña Elara. "Imposible! Paanong walang tutugma sa dugo ng mga Montefalco?" Tumingin ang doktor kay Alena. "Mrs., we can try to test you, but the chances are very slim."
Bago pa man makasagot si Alena, muling nagsalita si Doña Elara. "Wag na! Ang maruming dugo ng babaeng iyan ay hindi kailanman sasalin sa anak ko." Kasabay noon, isang nurse ang nagmamadaling lumapit sa doktor. May dalang papeles. May ibinulong ito sa doktor. Nanlaki ang mga mata ng doktor, tila hindi makapaniwala. Tumingin siyang muli sa kanila. Mayroon pong himala. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Doña Elara. "May isang anonymous donor. Kaka-check lang ng laboratorio. 100% compatible kay Mr. Montefalco. At pumapayag siyang sumailalim sa operasyon. Ngayon din." Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay. Napahawak sa dibdib si Doña Elara, halos hindi makahinga sa narinig. Pero si Alena ay nanatiling nakatayo roon, hindi kumikibo. Ang mga luha ay patuloy pa ring dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ito ay puno ng determinasyon, puno ng sakit, at puno ng isang desisyong magbabago sa lahat. Tumingin siya sa saradong pinto ng operating room kung saan nakikipaglaban para sa buhay ang kanyang asawa. Hinaplos niya ang kanyang likod sa ilalim ng kanyang damit. Isang huling pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang pangako. "Para sa iyo, Leandro. Lahat." Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Leandro ay ang kadiliman, isang mabigat at malagkit na kadiliman na tila humihila sa kanya pabalik sa kawalan. Pagkatapos ay may tunog. Isang paulit-ulit na beep, mahina ngunit mapilit. Sinundan iyon ng isang sakit. Isang mapurol na kirot na gumagapang sa kanyang likod at mga braso. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Mabibigat ang kanyang mga talukap na parang may nakadagan na semento. Nang sa wakas ay nagawa niya, isang malabong imahe ang sumalubong sa kanya. Isang puting kisame. "Nasaan ako?" Sinubukan niyang lumingon. Bawat galaw ay nagdudulot ng panibagong bugso ng sakit. At doon, sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya siya. Isang babae. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakayukyok sa gilid ng kutsyon, tila nakatulog sa pagbabantay. Mahaba ang buhok nito, natatakpan ng muka. May kung anong pamilyar sa kanya, isang pakiramdam na hindi niya mailagay sa tamang lugar. Sino siya? May isang makapal na hamog na bumabalot sa kanyang isipan. May mga piraso ng alaala. Isang ngiti. Ang tunog ng isang halakhak. Isang malakas na ulan. Pero hindi niya mapagtagpi-tagpi. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo. Marahil ay naramdaman ang kanyang paggalaw. At nang magtama ang kanilang mga mata, isang kislap ng pag-asa at kaligayahan ang gumuhit sa mukha nito. "Leandro, gising ka na!" Tumayo ito at lumapit. Ang mga kamay ay akmang hahawakan ng kanyang pisngi. Ngunit umatras si Leandro, isang kilos na hindi niya sinasadya. "Sino ka?" Iyon ang tanong na gustong isigaw ng kanyang isip, pero tanging isang ungol lang ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Nakita niya ang sakit na dumaan sa mga mata ng babae, mabilis itong binawi ang kamay. "Sorry, tatawag lang ako ng doktor." Nagmamadali itong lumabas ng kwarto. Naiwan si Leandro. Litong-lito, sinusubukang alalahanin ang muka ng babaeng iyon. Bakit parang kilalang-kilala niya ito, pero kasabay noon ay parang isang estranghero? Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor at ilang nurse, kasunod ang babae. Pero hindi na ito ang nakakuha ng atensyon ni Leandro. "Anak!" Ang boses na iyon, kilala niya. Ang kanyang ina. Lumapit si Doña Elara sa kanyang kama, ang muka ay nag-aalala. Sa likod nito ay isa pang pamilyar na muka. Si Cassandra.
Leandro, anak ko, salamat sa Diyos at gising ka na. Humahagulgol na, sabi ni Doña Elara. Ina, hirap na sabi ni Leandro. Tumingin siya sa babaeng nakatayo sa may pintuan. Alena, iyon ang pangalan niya. Biglang pumasok sa isip niya. Si Alena, ang asawa niya. Pero bakit parang may pader sa pagitan nila? Bakit parang wala siyang maramdamang koneksyon? Nang makaalis ang doktor matapos siyang suriin, naiwan silang apat sa kwarto. Agad na umupo si Doña Elara sa tabi niya, habang si Cassandra naman ay inayos ang kanyang unan. Si Alena ay nanatiling nakatayo sa malayo, tila nag-aalangan. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito na kami ni Cassandra. Hindi ka namin iniwan kahit sandali. Malambing na sabi ni Doña Elara habang tinitignan ng masama si Alena. Ina, ang aksidente. Huwag mo na munang isipin iyon, sabi ng kanyang ina. Hinahaplos ang kanyang buhok. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Pero, anak, may mga bagay kang dapat malaman. Huminga ng malalim si Doña Elara. Habang wala kang malay, maraming nangyari. Itong asawa mo. Lumingon ito kay Alena. Abala siya. Abala sa pakikipag-usap sa mga abogado ng pamilya. Tinatanong niya kung ano ang mangyayari sa mga ari-arian mo kung sakaling hindi ka na magising. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Leandro ang mga salitang iyon. Tumingin siya kay Alena, naghahanap ng pagtanggi. Ngunit nakayuko lang ito, hindi nagsasalita. Doña Elara, hindi po ganyan. Mahinang protesta ni Alena. Huwag mo akong tawaging Doña Elara. Putol ni Cassandra. Lumapit ito sa kama. Ang mukha ay puno ng pag-aalala para kay Leandro. Nakita namin, Alena. Nakita namin kung paano mo sila kinulit. Leandro, nag-aalala lang kami para sa'yo. Gulong-gulo ang isip ni Leandro. Ang sakit ng kanyang katawan ay wala sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Pero ang kanyang ina, hindi kailanman magsisinungaling sa kanya. Kinabukasan pumasok si Alena sa kanyang kwarto, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Sinubukan nitong ngumiti. Nagpaluto ako para sa'yo. Paborito mo to, di ba? Tinitigan lang siya ni Leandro ng malamig. Ang mukha ng babae sa harapan niya ay parehong mukha sa mga pira-pirasong alaala niya ng kaligayahan. Pero ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Abala sa pakikipag-usap sa mga abogado. Ari-arian. Pakilagay mo na lang dyan, walang emosyong sabi niya. Gusto mo subuan na kita? Alok ni Alena, lumalapit. Huwag! Mabilis niyang sagot. Napangiwi siya nang maramdaman ang sakit sa kanyang likod dahil sa biglaang paggalaw. Dahan-dahan, nag-aalalang sabi ni Alena, akmang aalalayan siya. Pero tinabig ni Leandro ang kamay nito. Hindi niya sinasadya, pero ang galit at pagkalito sa loob niya ay biglang sumabog. Natabig niya hindi lang ang kamay ni Alena, kundi pati ang mangkok ng lugaw na hawak nito. Kumalat ang mainit na lugaw sa sahig at ang tunog ng nabasag na mangkok ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Alena, hindi makapaniwala. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin sa kanya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo, mariin at malamig na sabi ni Leandro. Ang bawat salita ay parang lasong lumalabas sa kanyang bibig. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumalikod si Alena. Walang imik. Dahan-dahan itong naglakad palabas ng kwarto. Ang mga balikat ay nakakuyom. Hindi niya ito nakitang umiyak, pero nakita ni Leandro ang pagbagsak ng buong pagkatao nito. Habang naglalakad si Alena sa pasilyo, dumaan siya sa isang malaking salamin na nakasabit sa pader. Sa isang saglit, sa pagitan ng kanyang paghakbang, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang damit. Sa ilalim ng ilaw ng ospital, isang mahaba at malaking peklat ang gumuhit sa kanyang braso.
Isang peklat na halatang bago pa lamang at naghihilom. Isang tahimik na testimonya sa isang sakripisyong hindi kailanman nalaman ng taong pinag-alayan niya nito. Ang bawat hakbang ni Alena palayo sa kwarto ni Leandro ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang lamig sa mga mata nito, ang tindi ng pagtataboy sa boses nito, mas masakit pa yun kaysa sa operasyong pinagdaanan niya. Ilang araw siyang sumubok, araw-araw siyang pumapasok sa kwarto nito, dala ang pagkaing paborito nito, sinusubukang kausapin ito, ipaalala ang kanilang mga pangako. Ngunit sa bawat pagsubok, isang pader na yelo ang sumasalubong sa kanya. Hindi ka ba talaga titigil? Iyon ang salubong sa kanya ni Leandro isang umaga, habang pinupunasan ni Cassandra ang noo nito. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko. Ayoko nang makita ka. Leandro, mag-usap tayo please. Pakiusap ni Alena, ang boses ay nanginginig. Hindi totoo ang mga sinasabi nila. Mahal kita. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa bibig ni Leandro. Mahal? Kung mahal mo ako, bakit ang una mong inasikaso ay ang yaman ko? Sabihin mo sa akin, Alena, magkano ba ako sa'yo? Hindi totoo yan. Halos pasigaw na sabi ni Alena. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Tama na. Isang boses na puno ng awtoridad ang pumuno sa silid. Si Doña Elara, nakatayo sa may pintuan, may hawak na folder. Tapusin na natin ang komedyang ito. Lumapit ang matanda kay Alena. Sumusobra ka na. Hindi mo ba nakikita? Pinahihirapan mo lang ang anak ko. Ang pagmumukha mo ay nagpapaalala lang sa kanya ng lahat ng kasinungalingan mo. Binuksan ni Doña Elara ang folder at inilabas ang ilang pirasong papel. Inihagis niya ito sa paanan ni Alena. Divorce papers. Nanigas si Alena sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang nakasulat sa papel ay lumabo dahil sa kanyang mga luha, pero malinaw na malinaw ang isang bagay sa ilalim ng dokumento. Ang pirma ni Leandro Montefalco. Pinirmahan na ng anak ko, malamig na sabi ni Doña Elara. Pirmahan mo na rin para matapos na ang lahat, para makalaya na si Leandro sa sumpa na dala mo. Tumingin si Alena kay Leandro, naghahanap ng kahit katiting na pag-aatubili, kahit isang senyales na napipilitan lang ito. Pero ang nakita niya ay isang mukhang walang emosyon, isang mukhang pagod na sa lahat. Pirmahan mo na, Alena, mahinang sabi ni Leandro, hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Tapos na tayo. Tapos na tayo. Ang dalawang salitang iyon ay ang huling dagok na tuluyang dumurog sa puso ni Alena. Ang lahat ng sakripisyo. Ang lahat ng sakit. Ang lahat ng pag-ibig. Wala na. Dahan-dahan pinulot ni Alena ang mga papel mula sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang pluma na iniaabot ni Doña Elara. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, sa tabi mismo ng pangalan niya. Pinunasan niya ito at pumirma siya. Walang salita, walang lingon-likod. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas. Nang makalabas siya ng ospital, doon lang niya hinayaan ang sariling humagulgol. Sumandal siya sa isang pader, ang katawan ay nanginginig sa sobrang sakit. Hinahayaan ng ulan na makisabay sa kanyang pag-iyak. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon ng mga Montefalco. Hindi para manatili, kundi para kunin ang mga gamit niya. Nadatnan niya si Doña Elara sa sala, umiinom ng tsaa, tila reyna sa kanyang trono. Buti naman at may natitira ka pang kahihiyan para umalis ng kusa, sabi nito. Hindi man lang siya tinitignan. Hindi na sumagot si Alena. Dumiretso siya sa kwarto nila ni Leandro. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng alaala. Ang kama kung saan sila nagyakapan. Ang balkonahe kung saan sila sabay na nanonood ng paglubog ng araw. Ang salamin kung saan madalas siyang biruin ni Leandro habang nagsusuklay siya.
Binuksan niya ang closet. Ang mga damit niya ay nakahiwalay sa isang sulok, tila mga dayuhan sa sarili nilang tahanan. Biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Elara. May dalang isang walang lamang maleta. Inihagis niya ito sa harap ni Alena. Iyan lang ang dala mo noong dumating ka. Iyan lang din ang dadalhin mo sa pag-alis mo. Tinitigan ni Alena ang maleta. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang mga damit na regalo ni Leandro, mga alahas, mga sapatos. Dahan-dahan, isinara niyang muli ang closet. Hindi ko kailangan ng mga yan, sabi niya. Ang boses ay kalmado na, ngunit walang buhay. Kinuha niya lang ang kanyang lumang bag na dala niya noong unang tumapak siya sa bahay na yon. Habang pababa siya ng hagdanan, sinalubong siya ng kanilang matandang kasambahay, si Manang Lorna, ang tanging tao sa bahay na naging mabuti sa kanya. "Hija," umiiyak na sabi ni Manang Lorna. Hinawakan nito ang kamay ni Alena. "Mag-iingat ka." May inabot itong isang maliit at lumang kahon na yari sa kahoy. "Ano po ito?" tanong ni Alena. "Bago pumanaw ang tatay mo, ipinagbilin niya ito sa akin. Sabi niya, ibigay ko lang sa'yo kapag nasa punto ka na ng buhay mo na parang wala ka nang malalapitan at sasandalan. Hija, siguro, ito na ang panahong iyon." Niyakap ni Alena ang matanda. "Salamat po, Manang." Naglakad si Alena palabas ng malaking gate ng mansyon ng Montefalco. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang ay isang pag-iwan sa nakaraan. Ang Alena na asawa ni Leandro ay namatay na sa loob ng ospital. Ang babaeng naglalakad palayo ngayon ay isang taong wasak, ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, isang maliit na baga ng galit at determinasyon ang nagsisimulang umusbong. Hawak ang maliit na kahon sa kanyang kamay. Sumakay siya sa isang taxi, walang tiyak na patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang magsimulang muli. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas. Para kay Leandro, ang 6 na buwan na iyon ay isang mahabang panahong puno ng paggaling at paglimot. Ang mga peklat sa kanyang katawan ay halos hindi na nakikita, salamat sa pinakamagagaling na doktor. Ang kanyang mga alaala ay unti-unti nang bumabalik, maliban sa mga pirasong may kinalaman sa aksidente at sa babaeng nagngangalang Alena. Isang multo na lang ito sa kanyang isipan, isang multo na sinisikap burahin ng kanyang ina at ni Cassandra sa bawat pagkakataon. Ngayon, balik na siya sa trono niya. Bilang CEO ng Montefalco Corporation, abala siya sa pagpapatakbo ng kanilang imperyo. "Sir, ang De Alva Corporation. Sinisira na naman nila ang isa sa mga deal natin sa mga hapon," sabi ng kanyang executive assistant sa isang board meeting. Napahilot si Leandro sa kanyang sentido. De Alva Corporation. Isang pangalan na naging tinik sa kanyang lalamunan sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Isang misteryosong kumpanya na bigla na lang sumulpot at walang awang inaatake ang kanilang negosyo. Tila alam na alam nila ang bawat kahinaan ng Montefalco. Tila personal ang kanilang pag-atake. Alamin ninyo ang lahat tungkol sa CEO nila, mariing utos ni Leandro. Gusto kong malaman kung sino ang taong nasa likod nito. Gabi na nang umuwi si Leandro sa mansyon. Tahimik at malamig ang bahay. Pumasok siya sa dati nilang kwarto ni Alena. Dito na siya natutulog muli, sa utos na rin ng kanyang ina para tuluyan na niyang makalimutan ang lahat. Ngunit sa bawat gabi, may isang pakiramdam ng kawalan. Isang espasyo sa kama na hindi napupunan. Isang pamilyar na amoy ng lavender na minsay nanunuot pa rin sa hangin. Binuksan niya ang isang drawer para kumuha ng panyo at may nakita siyang isang bagay na naiwan. Isang mumurahing hair clip na may disenyo ng isang maliit na sunflower. Naalala niya, regalo niya iyon kay Alena noong unang anibersaryo nila.
Yan lang? Biro nito noon habang isinusuot ang clip. Akala ko ba brilyante? Mas nagniningning ka pa sa kahit anong brilyante, mahal ko. Sagot niya. Biglang kumirot ang dibdib ni Leandro. Isang sakit na hindi pisikal. Isang pangungulila na hindi niya maintindihan. Bakit siya nasasaktan para sa isang taong, ayon sa kanyang ina, ay tinangka siyang lokohin? Itinapon niya ang hair clip pabalik sa drawer at isinara ito ng malakas. Ilang linggo ang lumipas. Gaganapin ang Grand Business Summit ng taon, isang pagtitipon ng mga pinakamayayamang pamilya at korporasyon sa bansa. Nakatayo si Leandro sa tabi ng kanyang ina, si Doña Elara. Nasuot ang kanyang pinakamahal na alahas. Ang muka ay puno ng pagmamalaki. Tignan mo sila, anak, bulong ni Doña Elara. Lahat sila naiinggit sa mga Montefalco. At ngayon na wala na ang babaeng iyon, mas titibay pa tayo. Ngumiti lang si Leandro, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap. Ang usap-usapan sa buong hall ay iisa lang. Sa wakas ay magpapakita na sa publiko ang misteryosong CEO ng De Alva Corporation. At ngayon, anunsyo ng MC sa entablado, bigyan po natin ng isang mainit na pagtanggap ang utak sa likod ng pinakamabilis na pag-angat sa kasaysayan ng negosyo sa bansa. Ang Pangulo at CEO ng De Alva Corporation. Lahat ng ilaw ay tumutok sa grand staircase. Huminto ang paghinga ng lahat. Unang bumaba ang isang pares ng kumikinang na stiletto. Sinundan ng laylayan ng isang duguang pulang bestida na tila hinulma sa katawan ng nagsusuot nito. At habang dahan-dahan itong naglalakad pababa, ang mukha na dating puno ng luha at pagmamakaawa ay napalitan ng isang anyo na may matalim na tingin, malamig na ngiti, at isang aura ng kapangyarihang kayang magpayanig ng buong silid. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang mukha ay may perpektong makeup. At sa kanyang mga mata, walang bakas ng kahit anong emosyon. Natigilan si Leandro. Ang hawak niyang baso ng wine ay halos mabitawan niya. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang babae. Si Alena. Hindi. Hindi ito si Alena na kilala niya. Ito ay ibang tao. Isang reyna. Isang estranghera na may mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng kanyang ina. Ang perpektong postura ni Doña Elara ay bahagyang gumuho. Nagpatuloy sa paglakad si Alena. Ang bawat hakbang ay may bigat at tiwala. Dire-diretso itong naglakad, hindi sa entablado, kundi papunta sa direksyon nila. Huminto ito sa mismong harapan ni Leandro at Doña Elara. Isang ngiting propesyonal ang gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Itinaas niya ang kanyang kamay, hindi para makipagkamay, kundi para ayusin ang kwelyo ng damit ni Leandro na bahagyang nag-usot. Isang kilos na sobrang pamilyar, ngunit ngayon ay puno ng panunuya. Doña Elara, Mr. Montefalco, sabi niya. Ang boses ay kalmado at malinaw, naririnig ng mga taong malapit sa kanila. I am Alena de Alva. It's a pleasure to finally meet you. Ang ngiti sa mga labi ni Alena de Alva ay parang isang perpektong maskara na gawa sa porselana. Maganda, makinis, ngunit walang kabuhay-buhay. Sa likod ng maskarang iyon, ang tunay na Alena ay sumisigaw. Bawat segundo na nakatitig siya sa gulat na mukha ni Leandro ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang lalaking nagtaboy sa kanya na parang isang basahan. Narito ito ngayon sa harapan niya, litong-lito. Walang kamalay-malay sa sakit na idinulot nito. Pero hindi niya ipapahalata. Hindi na. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. De Alva? Si Doña Elara
Ang unang nakabawi ng ulirat, ang boses ay may bahid ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Anong kalokohan ito? Isa kang Reyes. Isang bahagyang tawa ang kumawala kay Alena. Reyes ang apelyido ng aking ina, Donya. De Alva ang sa aking ama. Marahil ay dapat kayong mag-research ng mas mabuti sa susunod. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod siya ng may parehong kisig at naglakad patungo sa entablado. Iniwan ang mag-inang Montefalco na tulala sa gitna ng mga bulungan. Nang gabing iyon, nagsimula ang digmaan. Sa sumunod na mga linggo, ginamit ni Alena ang lahat ng kanyang natutunan. Ang maliit na kahon na bigay ni Manang Lorna ay naglalaman ng mga dokumento, mga titulo ng lupa, mga stock certificate at isang sulat mula sa kanyang ama. Nalaman niyang siya pala ang nag-iisang tagapagmana ng isang maliit ngunit matatag na korporasyon na matagal nang natutulog. Gamit ang talino at ang determinasyong hinubog ng sakit, pinalago niya ito. At dahil sa mga taon niya sa loob ng mansyon ng Montefalco, alam niya ang bawat sikreto, bawat kahinaan ng kanilang negosyo. Sa isang board meeting sa De Alva Tower, ipinakita sa screen ang pinakabagong ulat. Ma'am, we've successfully acquired a majority stake in their primary shipping partner. Montefalco's logistics line is now effectively paralyzed, sabi ng kanyang COO. Tumangulang si Alena, ang muka ay blanko. Good. Proceed with phase 2. Target their suppliers. Yes, ma'am. Nang mag-alisan na ang lahat, naiwan siyang mag-isa sa malawak na conference room. Ang bintanang salamin mula sahig hanggang kisame ay nagpapakita ng buong syudad sa kanyang paanan. Nasa tuktok na siya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya ngayon kaysa noong wala siyang kahit ano? Bawat tagumpay laban sa Montefalco ay isang panalo na may kasamang kirot. Isang matamis na lason na unti-unting pumapatay din sa kanya. Isang gabi, paglabas niya ng gusali, naghihintay si Leandro sa parking lot, nakasandal sa kotse nito. Ang anyo nito ay mas pagod, mas magulo kaysa noong huli niya itong nakita. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Montefalco. Malamig na sagot ni Alena, nagpatuloy sa paglakad patungo sa kanyang sasakyan. Mabilis siyang hinarang ni Leandro. Bakit, Alena? Ano ang ginawa namin sa'yo para gawin mo to? Pera lang ba talaga ang habol mo? Ang mga salitang iyon. Ang parehong mga salita na sumira sa kanya noon. Biglang nawala ang lahat ng kontrol na pinaghirapan niyang itayo. Hinarap niya si Leandro, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Pera? Halos isumpa niya ang salita. Gusto mong malaman kung bakit? Tanungin mo ang sarili mo, Leandro. Tanungin mo kung nasaan ka noong kailangan kita. Tanungin mo kung ano ang ginawa mo nung ipinagpalit mo ako sa mga kasinungalingan ng ina mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Yun na nga ang problema, Leandro. Hindi mo alam. At hinding-hindi mo na malalaman. Pilit siyang kumawala sa pagkakahawak nito at dali-daling pumasok sa kanyang kotse. Bago niya ito paandarin, nakita niya ang pagkalito at sakit sa mukha ni Leandro. Isang parte sa kanya ang gustong bumaba at yakapin ito. Ngunit ang sugat na iniwan nito ay napakalalim. Pagdating niya sa kanyang penthouse, ibinagsak niya ang sarili sa sofa. Doon, sa kaligtasan ng kanyang apat na sulok na mundo, hinayaan niyang bumagsak ang maskara. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng walang tunog, ang katawan ay nanginginig. Ang bawat luhang pumapatak ay para sa babaeng namatay 6 na buwan na ang nakalipas. Hinaplos niya ang kanyang likod sa ibabaw ng kanyang damit. Kahit hindi na masakit, naroon pa rin ang pakiramdam ng peklat. Isang permanenteng paalala ng kanyang sakripisyo, isang permanenteng paalala ng kanyang katangahan. Biglang tumunog ang kanyang intercom. Ma'am Alena, may isang tao po dito na gustong kumausap sa inyo. Siya daw po si Mang Delphine.
Dati ninyong driver sa mansyon ng mga Montefalco. Kumunot ang noo ni Alena. Si Mang Delfin ay matagal nang pinaalis ni Doña Elara dahil sa isang maliit na pagkakamali. Ano ang kailangan nito sa kanya? Papasukin mo siya, utos niya. Ilang sandali pa, pumasok ang isang matandang lalaki, baka sa muka ang pag-aalangan at takot. Ma'am de Alva, pasensya na po sa abala. Nanginginig na sabi nito. Matagal ko na po itong gustong sabihin sa inyo, pero natatakot po ako kay Doña Elara. Pero hindi na po kaya ng konsensya ko. Ano po iyon, Mang Delfin? Huminga ng malalim ang matanda. Ma'am de Alva, meron po akong dapat sabihin sa inyo tungkol sa nangyari sa ospital noong araw na operahan si Sir Leandro. Ang mga salita ni Alena sa parking lot ay umalingaw-ngaw sa isip ni Leandro na parang isang sirang plaka. Tanungin mo ang sarili mo, Leandro. Tanungin mo kung ano ang ginawa mo nung ipinagpalit mo ako sa mga kasinungalingan ng ina mo. Kasinungalingan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang salitang iyon. Ang pait sa boses ni Alena, ang sakit sa mga mata nito. Hindi iyon pag-arte. Iyon ay totoo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nagsimulang magduda si Leandro. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Ang una niyang pinuntahan ay si Cassandra. Naabutan niya itong abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa sala ng mansyon. Tila naghahanda na para sa papel nito bilang susunod na Mrs. Montefalco. Cassandra, tawag niya. Ang boses ay walang anumang lambing. Napalingon ito. Ang ngiti ay biglang napawi nang makita ang seryosong mukha ni Leandro. Leandro, anong problema? Gusto kong malaman ang totoo, diretsong sabi niya. Noong nasa ospital ako, ano ba talaga ang ginawa ni Alena? Nakita ni Leandro ang bahagyang pagkasindak sa mga mata ni Cassandra. Sinabi na namin sa'yo, abala siya sa mga abogado, huwag mo nang ulitin ang kwentong iyon. Putol ni Leandro, ang boses ay bahagyang tumaas. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Hindi iyon galit ng isang taong ganid sa pera. Iyon ay galit ng isang taong nasaktan ng sobra. Magsabi ka ng totoo, Cassandra. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ginawa ko lang ang lahat para alagaan ka. Lumapit si Leandro, ang mga matay nanlilisik. O ginawa mo ang lahat para makuha ang gusto mo? Alam kong may problema ang kumpanya ng pamilya ninyo. Ang pagpapakasal sa akin ang solusyon, hindi ba? Namutla si Cassandra. Ang kanyang pagkataranta ay sapat ng sagot para kay Leandro. Tumalikod siya, hindi na kailangan pa ng kumpirmasyon. Ang kanyang susunod na hantungan, ang ospital. Gamit ang pangalan ng Montefalco, hiningi niya ang lahat ng medical records na may kinalaman sa kanyang pagkakaospital. Sa una, nag-alangan ang mga staff. Halata ang takot nila. Sir, mahigpit po ang bilin ni Doña Elara na confidential ang mga dokumentong ito, sabi ng administrator. Ako ang CEO ng Montefalco, ako ang pasyente, at ako ang nag-uutos sa iyo ngayon. Maring sabi ni Leandro. Ilabas mo. O sisiguraduhin kong ang buong ospital na ito ay mawawalan ng pondo mula sa amin. Dahil sa takot, sumunod ang administrator. Inabot nito sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Hindi ito binuksan ni Leandro sa loob. Dala-dala niya ang envelope hanggang sa kanyang sasakyan. Doon, sa katahimikan ng loob ng kotse, habang nakaparada sa mismong parking lot kung saan niya huling nakausap si Alena, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Mga technical report, mga listahan ng gamot, mga litrato ng kanyang mga sugat. Binasa niya ang tungkol sa operasyon. 3rd-degree burns requiring immediate skin grafting. Pagkatapos ay ang ulat tungkol sa donor. Initial search among family members yielded no compatible matches. At ang huli, ang pinakamahalagang papel, ang donor information sheet. Nakatakip ang pangalan, nakasulat lang ay anonymous donor.
Pero may isang nurse na tila sinadya o nakalimutan na alisin ang isang maliit na sticky note na nakadikit sa gilid. Isang sulat kamay na paalala. Please process urgently for Miss Alina Reyes. Per her request, list as anonymous. Natigilan si Leandro. Ang paghinga niya ay tila huminto. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Naroon ang mga papeles na pinirmahan ni Alena. Ang consent form, ang waiver, at ang pinakahuli. Isang larawan. Isang larawang kuha bago ang operasyon para sa dokumentasyon ng ospital. Nakatalikod si Alena, suot ang isang hospital gown na nakabukas sa likod. Nakaturo ang isang marker sa isang malaking bahagi ng kanyang balat. Ang parehong bahagi na ililipat sa katawan ni Leandro. Napapikit si Leandro ng mariin. Ang hangin ay naubos sa kanyang baga. Ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Ang pagtataboy niya sa kanya, ang paghagis niya ng lugaw, ang malamig niyang pagpirma sa divorce papers, ang peklat. Ang peklat sa kanyang katawan na nagligtas sa buhay niya ay nanggaling sa babaeng winasak niya. Isang ungol ng sobrang sakit at pagsisisi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hinampas niya ang manibela ng paulit-ulit. Ang galit ay hindi para kay Alena, hindi para sa kanyang ina, kundi para sa kanyang sarili. Pinaandar niya ang sasakyan, ang mga gulong ay umikit sa semento. Mabilis, walang direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingang ito. Parang bagyo siyang pumasok sa mansyon, hindi pinapansin ang mga katulong na bumabati sa kanya. Hawak niya ng mahigpit ang envelope, ang mga papel sa loob ay ang ebidensya ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Dire-diretso siya sa sala kung saan naabutan niya ang kanyang ina. Nakaupo ito sa paborito nitong silya, kalmadong umiinom ng tsaa, ang postura ay perpekto at elegante gaya ng dati. Tumingala ito at ngumiti. Anak, ang aga mo yatang... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sa isang malakas na kalabog, ibinagsak ni Leandro ang envelope sa mesang salamin sa harapan nito. Nagtalsika ng tsaa mula sa tasa. Tumingin si Doña Elara sa anak, ang pagkagulat ay mababakas sa kanyang mukha. Tumingin si Leandro pabalik, ang mga mata ay namumula. Hindi sa pag-iyak, kundi sa sukdulang galit at pighati. Ano ito, ina? Ang sigaw ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pinatahimik ang lahat. Ang mga kasambahay ay natigilan sa kanilang mga ginagawa. Ang hangin sa sala ay biglang naging mabigat at siksik. Si Doña Elara, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng bahagyang pagkabahala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tasa. Tinitigan niya ang envelope sa mesa, pagkatapos ay ang nag-aapoy na mga mata ng kanyang anak. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Leandro. Kalmado pa ring sabi niya, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag na tayong maglokohan, ina. Hinablot ni Leandro ang mga papeles mula sa envelope at ikinalat ang mga ito sa mesa. Ang litrato ni Alena, ang consent form, ang pangalan nito sa sticky note, lahat ay nakalatag na parang isang basag na salamin. Siya ang nagligtas sa akin. Nanginginig na sabi ni Leandro, ang boses ay basag sa galit at sakit. Ang balat na bumubuo sa katawan ko ngayon, nanggaling sa kanya. Habang ako, na parang isang tanga, ay naniwala sa lahat ng kasinungalingan mo. Tumayo si Doña Elara. Ang kanyang muka ay nawalan na ng kulay. Ang kanyang kalmadong maskara ay nagsisimula ng magkabitak-bitak. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat, mariing sabi niya. Ang nararapat? Isang tawang puno ng pait ang kumawala kay Leandro. Ang sakta ng babaeng nagligtas sa buhay ko? Ang sirain ang sarili kong asawa? Para saan, ina? Para sa pera? Para sa apelyidong Montefalco? Para protektahan ka.
Ang sigaw ni Doña Elara ay mas malakas, mas puno ng lason. Ang kanyang mga mata, na dati malamig, ngayon ay nagliliyab sa isang galit na tila matagal nang nakatago. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Leandro. Hindi mo kilala kung sino talaga ang babaeng iyon. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Hindi! Humakbang palapit si Doña Elara. Ang bawat salita ay may bigat. Dahil hindi mo alam ang tungkol sa mga De Alva. Hindi mo alam ang ginawa ng ama niya sa akin. Natigilan si Leandro. Anong kinalaman ng ama niya rito? Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Doña Elara, isang ngising puno ng sakit at alaala. Noong mga bata pa kami, bago pa ang mga Montefalco, may isang lalaki akong minahal. Si Ricardo de Alva, ang ama ni Alena. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang tiwala ko, ang puso ko. Pero ano ang ginawa niya? Ipinagpalit niya ako sa isang hamak na sekretarya, ang ina ni Alena. Winasak niya ako, Leandro. Dinungisan niya ang pangalan ko. Gumuho ang mundo ni Leandro. Ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho sa isang iglap. Ang galit ng kanyang ina kay Alena. Hindi lang pala dahil sa estado nito sa buhay. Ito ay personal. Isang paghihiganti na ipinasa sa susunod na henerasyon. Kaya ganito na lang ang galit mo sa kanya. Halos pabulong na, sabi ni Leandro. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang aksidente ko para itaboy siya. Para makaganti ka sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Oo, alam ko ang lahat. Alam ko ang... Pag-amin ni Doña Elara, wala nang pag-aatubili. Alam ko ang tungkol sa operasyon. Nakita ko siya pagkatapos. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya at ginamit ko yon. Ginamit ko ang bawat pagkakataon habang mahina ka para ipasok sa isip mo na isa siyang demonyo. Oo, ginawa ko. At gagawin ko ulit kung kinakailangan para lang mailayo ka sa anak ng taong sumira sa buhay ko. Napaurong si Leandro. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na niya ina. Isa itong halimaw na binalot ng galit at paghihiganti. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Humagulgol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas at puno ng sakit na sigaw ng isang taong nawalan ng lahat. Nawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Nawala sa kanya ang respeto para sa kanyang ina. At higit sa lahat, nawala sa kanya ang respeto para sa kanyang sarili. Isa siyang duwag, isang bulag, isang tanga. Dahan-dahan, tumayo si Leandro. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang muka ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang lahat ng emosyon ay nawala, napalitan ng isang malalim at nakakakilabot na kawalan. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo lang doon, humihingal, tila pagod na sa bigat ng sarili nitong galit. Tapos na ako, mahinang sabi ni Leandro. Ayoko na. Naglakad siya patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Doña Elara. Leandro, bumalik ka dito. Ako ang ina mo. Huminto si Leandro sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Simula ngayon, wala na kayong anak. At lumabas siya, isinara ang pinto sa likuran niya, at kasabay noon, isinara na rin niya ang pinto sa dati niyang buhay. Nang gabing iyon, isang balita ang gumimbal sa mundo ng negosyo. Ang Montefalco Corporation ay nasa bingit ng pagkalugi matapos malaman na ang pinakamalaki nilang investor ay biglang bumawi ng pondo. Isang galaw na pinangunahan ng De Alva Corporation. Habang pinapanood ni Alena ang balita sa kanyang penthouse, isang panibagong breaking news ang lumabas sa screen. Leandro Montefalco nag-resign bilang CEO ng Montefalco Corporation. Kasabay ng balitang iyon,
Isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone. Galing ito sa dati niyang numero. Isang numerong akala niya ay kinalimutan na niya. Isang salita lang ang nakasulat. Patawad. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Nakatayo si Alena sa harap ng malawak na bintana ng kanyang opisina. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng pinakabagong stock market report. Ang linya ng Montefalco Corporation ay isang tuwid na pababang guhit na pula. Ang linya ng De Alba Corporation ay pataas, kulay berde. Nanalo siya. Wasak na ang imperyo ng mga Montefalco. Ang paghihiganti na naging gasolina niya sa loob ng 6 na buwan ay naisakatuparan na. Pero bakit imbes na kasiyahan, isang malalim na kalungkutan ang kanyang nararamdaman? Ang tagumpay ay parang isang magandang prutas na walang lasa, isang malaking bahay na walang laman. Ang text message ni Leandro. Ang isang salitang iyon. Patawad. Ilang araw na niya itong binabalik-balikan. Sa bawat pagbasa niya, nararamdaman niya ang unti-unting paglambot ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, pagdating niya sa lobby ng De Alba Tower, nandoon siya. Si Leandro. Nakatayo malapit sa entrance, hindi pumapasok, tila naghihintay lang. Iba na ang itsura niya. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ng simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang kumpiyansa ng isang CEO, napalitan ng isang anyo na pagod at puno ng pagsisisi. Ang dating makisig na Leandro Montefalco ay mukha na lang anino ng dati niyang sarili. Nagtama ang kanilang mga mata. Agad na lumapit ang mga security guard, handang paalisin siya. Hayaan niyo siya, mahinang utos ni Alena. Naglakad siya palapit. Alena, sabi ni Leandro, ang boses ay magaspang, tila matagal nang hindi ginagamit. Kailangan ko lang ng 5 minuto, please. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas na sagot ni Alena. Kahit ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa private elevator. Hindi na siya sinundan ni Leandro. Ngunit kinabukasan, nandoon ulit siya, sa parehong lugar, naghihintay, at sa susunod na araw, at sa susunod pa. 1 linggo na ang lumipas. Araw-araw naroon si Leandro sa lobby, nakatayo lang. Hindi nangungulit. Hindi nagsasalita, naghihintay lang. Naging usap-usapan na siya ng mga empleyado. Ang dating makapangyarihang Montefalco, ngayon ay parang isang pulubi na nagmamakaawa sa pintuan ng reyna. Isang hapon, habang pauwi na si Alena, malakas ang buhos ng ulan. At sa gitna ng ulan, sa labas ng gusali, nandoon pa rin siya. Nakatayo, walang payong, basang-basa. Nakatingin lang sa bintana ng opisina niya sa itaas. Hindi na napigilan ni Alena. Ang galit niya ay unti-unting natutunaw at napapalitan ng awa. Nang sakit para sa kanilang dalawa. Pinindot niya ang intercom. Pabigyan niyo ng payong si Mr. Montefalco at pasabihan niyo siyang umuwi na. Sinubukan na po namin, ma'am, sagot ng head of security. Ayaw po niyang umalis. Sabi niya, hindi raw po siya aalis hanggat hindi niyo siya pinapatawad, kahit abutin pa daw po siya ng habambuhay. Napapikit si Alena. Kahit abutin pa ng habambuhay. Iyon ang mga salitang sinabi niya noon. Biglang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am, I'm sorry to disturb you, but may bisita po kayo. Ayaw pong magpaawat sa baba. Ilang sandali pa, isang hindi inaasahang tao ang pumasok sa kanyang opisina. Si Doña Elara. Pero hindi ito ang Doña Elara na kilala niya. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ang kanyang damit, bagamat mamahalin pa rin, ay lukot. Wala na ang mga alahas. At ang kanyang mukha, ang mukha na laging puno ng pagmamataas, ay puno ngayon ng pagod at desperasyon. Tumingin ito sa paligid ng opisina ni Alena,
sa bawat simbolo ng kanyang tagumpay. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. At sa harap ng naguguluhang mga mata ni Alena, dahan-dahang lumuhod si Doña Elara sa sahig. "Ma'am de Alva?" "Alena?" sabi nito. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagkabigo. Hindi na ito ang malamig at matigas na boses na dati niyang naririnig. "Ako na ang nagmamakaawa sa'yo." Humagulgol ang matanda, isang tunog na hindi akalain ni Alena na maririnig niya kailanman. "Kasalanan ko ang lahat. Ako ang sumira sa inyo. Ako ang sumira sa anak ko, pero parang awa mo na." Tumingala ito, ang muka ay basang-basa ng luha. "Iligtas mo ang anak ko, please. Mamamatay siya sa kalungkutan. Ikaw lang ang makakagawa nun." Pinatawag ni Alena ang kanyang driver. "Saan po tayo, ma'am?" Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. "Sa Boywalk Park." Iyon ang lugar nila. Ang lugar kung saan sila unang nag-date. Ang lugar kung saan sa ilalim ng isang puno ng akasya at sa gitna ng malakas na ulan, lumuhod si Leandro at inalok sa kanya ang buong mundo. Ngayon, babalik siya roon para harapin ang mga guho ng mundong iyon. POV. Leandro. Nakatayo si Leandro sa tabi ng dagat, pinapanood ang paghampas ng mga alon sa pader. Ang bawat hampas ay parang dagundong ng kanyang pusong puno ng kaba at takot. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya nito kayang harapin? Pagkatapos ay nakita niya isang pamilyar na figura na dahan-dahang naglalakad palapit. Si Alena. Suot ang isang simpleng puting bestida, walang bakas ng pagiging makapangyarihang CEO. Sa sandaling iyon, siya lang ulit si Alena, ang kanyang Alena. Huminto ito ilang talampakan ng layo sa kanya. Ang hangin mula sa dagat ay nililipad ang kanyang buhok. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang karagatan ng sakit at mga tanong na hindi masabi. "Salamat sa pagdating," basag ang boses na sabi ni Leandro. POV. Alena. "Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Alena. Hindi niya alam kung ano ang tinatanong niya. Bakit niya ito ginawa? Bakit ngayon pa? Bakit kailangan nilang saktan ang isa't isa ng ganito? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Leandro. Isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. "Dahil kailangan mong malaman," nagsimula si Leandro. "Kailangan mong marinig mula sa akin kung gaano ako katanga, kung gaano ako kahina." Huminga ito ng malalim. "Alam ko na ang lahat, Alena. Ang tungkol sa operasyon, ang tungkol sa balat mo." Napahawak si Alena sa kanyang braso, tila nagulat na alam na nito. "Naniwala ako sa kanila." Pagpapatuloy ni Leandro, ang bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon din sa sarili niyang dibdib. "Naniwala ako dahil mas madaling maniwala sa galit kaysa harapin ang katotohanang halos mamatay ako. Naging duwag ako, Alena. Isang duwag na hinayaang lasunin ng iba ang isip niya. At dahil sa kaduwagan ko, sinira kita." Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Alena, ngunit pinigilan niya ang pag-iyak. "Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin," sabi ni Leandro. Ang boses ay puno ng pinal na pagsuko. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Hinihiling ko lang na sana balang araw, sa puso mo, mapatawad mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo." Doon na bumigay ang pader na matagal nang iniingatan ni Alena. Ang mga luha na hindi niya iniyak sa loob ng 6 na buwan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. "Sinaktan mo ako, Leandro?" Humahagulgol niyang sabi. "Dinurog mo ako. Ginawa kong abo ang sarili ko para lang iligtas ka, pero tinapakan mo lang ang abong iyon na parang basura." Ang bawat salita ay puno ng sakit na matagal niyang kinimkim. Ang bawat hikbi ay para sa bawat gabing natulog siyang umiiyak. Pero sa kabila ng lahat, tumingin siya kay Leandro. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Mahal pa rin kita."
Ang pag-amin na iyon ay ang huling piraso ng kanyang lakas. Napayuko siya, hindi na makatingin, hinahayaang angkinin ng sakit ang buo niyang pagkatao. Dahan-dahan, humakbang palapit si Leandro. Nag-aalangan. Tila humihingi ng permiso. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumalaw. At naramdaman niya. Ang mga braso ni Leandro marahan na yumayakap sa kanya. Hindi ito isang yakap ng pag-aari o pagnanasa. Ito ay isang yakap na puno ng pagsisisi, isang yakap na nagsasabing patawad sa paraang hindi kayang gawin ng mga salita. Sa una, nanatiling matigas ang katawan ni Alena. Ngunit ang init ng yakap nito, ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging ligtas sa mga bisig nito, ay unti-unting tumunaw sa natitirang yelo sa kanyang puso. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, at doon umiyak ng umiyak. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pangungulila. Naramdaman niyang nanginginig din ang katawan ni Leandro. Naramdaman niya ang pagpatak ng sarili nitong mga luha sa kanyang buhok. Sa gitna ng paghampas ng mga alon at sa ilalim ng papalubog na araw, dalawang wasak na puso ang nagsimulang maghilom. Nang sa wakas ay kumalma na sila, dahan-dahan siyang humiwalay sa yakap. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may halong takot. "Paano na tayo?" Mahinang tanong nito. Tumingin si Alena sa malawak na dagat, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at tubig. Ang galit ay nawala na, napalitan ng isang kalmadong pagtanggap. Ngunit ang sugat ay naroon pa rin. Malalim at kailangan ng panahon para maghilom ng tuluyan. Tumingin siyang muli kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay malinaw na ngayon, ngunit may bakas pa rin ng pag-aalinlangan. "Hindi ko alam." Lumipas ang ilang buwan. Ang balita tungkol sa halos pagbagsak ng Montefalco Corporation at ang biglaang pagbawi nito matapos ang isang strategic partnership sa De Alva Corporation ay naging alamat sa mundo ng negosyo. Ang hindi alam ng publiko ay ang kwento sa likod ng partnership na iyon. Hindi ito pagsasanib ng dalawang kumpanya, kundi isang kasunduan ng dalawang taong natututong magtiwala muli. POV: Alena. Nakatayo si Alena sa balkonahe ng kanyang penthouse, hawak ang isang tasa ng kape. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong syudad. Tahimik ang kanyang umaga, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Patuloy pa rin siyang CEO ng De Alva. Mas matatag, mas matalino, ngunit mas maunawain. Ang paghihiganti ay hindi na ang nagpapatakbo sa kanya. Ngayon, ito ay ang pagnanais na bumuo, hindi manira. May isang sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Galing ito kay Doña Elara. Hindi niya ito binuksan agad. Ilang araw na itong naroon. Ngayong umaga, kinuha niya ito. Sa loob ay isang sulat kamay. Ang magandang sulat ng matanda ay nanginginig. "Alena," basa niya. "Walang sapat na salita para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Ang galit ko sa nakaraan ay bumulag sa akin. Sinaktan kita. Sinaktan ko ang sarili kong anak. Ngayon, mag-isa na lang ako sa isang maliit na bahay, malayo sa karangyaan na akala ko ay magpapasaya sa akin. Dito sa katahimikan, natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi ang apelyido o pera, kundi ang pamilyang sinira ko. Sana balang araw mapatawad mo ako." Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Pinunasan ito ni Alena. Hindi pa siya handang magpatawad ng buo, pero handa na siyang magsimulang umunawa. May kumatok sa kanyang pinto. Ang kanyang sekretarya. "Ma'am, nasa baba na po siya." Ngumiti si Alena. "Papasabihin mo, bababa na ako." Pagbaba niya sa lobby, nakita niya si Leandro, nakasandal sa isang ordinaryong sasakyan. Hindi na ito ang mamahaling sports car na dati niyang minamaneho. "Hi!" bati nito.
May ngiti sa mga labi. Hi, sagot niya. Hindi na CEO ng Montefalco si Leandro. Sa tulong ng ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan, nagsimula siya ng isang maliit na tech company. Mula sa simula, walang yaman ng pamilya, tanging sarili niyang sipag at talino. Saan mo gustong kumain? Tanong nito. Kahit saan, ikaw ang bahala. Dinala siya ni Leandro hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang maliit na karinderya sa gilid ng daan na nagbebenta ng pinakamasarap na pares sa buong syudad. Umupo sila sa isang simpleng mesa, tumatawa habang kumakain, parang dalawang ordinaryong taong nagkakamabutihan. Wala nang pag-uusap tungkol sa negosyo. Wala nang pag-ungkat sa masakit na nakaraan. Ang kanilang mga kwentuhan ay tungkol sa mga simpleng bagay. Isang nakakatawang pelikula, isang bagong librong nabasa, mga pangarap para sa hinaharap. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila sa isang parke. Ang parehong parke kung saan sila huling nag-usap. Huminto sila sa isang burol. Tanaw ang buong syudad na unti-unti nang iniilawan ng mga gusali. Alena, nagsalita si Leandro. Ang boses ay seryoso. Humarap siya rito, handa sa kahit anong sasabihin nito. Hindi ito lumuhod. Hindi ito naglabas ng singsing. Sa halip, inilahad nito ang kanyang kamay. Isang simpleng gesture. Isang alok. Gusto mo bang subukan ulit? Tanong nito. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Mula sa simula, walang Montefalco, walang De Alva, walang mga kasalanan ng nakaraan. Tayo lang. Tinitigan ni Alena ang kamay na nakalahad. Ang kamay na minsan niyang hinawakan ng may buong pagtitiwala. Ang kamay na bumitaw sa kanya. At ang kamay na ngayon ay muling humihiling ng isang pagkakataon. Tumingin siya sa mga mata ni Leandro. Nakita niya roon hindi ang aroganteng tagapagmana, kundi isang lalaking natuto sa kanyang mga pagkakamali. Isang lalaking handang magsimulang muli para sa kanya. At sa sarili niya, nakita niya hindi na ang babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal. Nakita niya ang isang babaeng buo. Isang babaeng natutong mahalin ang sarili. Isang babaeng handa ng magmahal muli. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil pinipili niya. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting puno ng pag-asa. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa kamay ni Leandro. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, perpektong magkasya na parang hindi kailanman naghiwalay. Sige, bulong niya. Subukan natin. Magkahawak kamay, sabay nilang hinarap ang tanawin ng syudad. Ang hinaharap ay hindi sigurado. Ang mga sugat ay maaaring hindi pa tuluyang maghilom. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang paglalakbay ay hindi na ibabase sa mga bulag na pangako, kundi sa isang pag-ibig na sinubok ng apoy, winasak ng kasinungalingan at muling binubuo ng pinakamakapangyarihang bagay sa lahat, ang pagpapatawad.